Akala nila, pagkalalago lang, yung dadami. Wrong. At saka yung ano, yung magkaka-aircon. Magkaka-swelo tong ano, lugar, maisesemento. Diba? Kung ang kalooban ng Panginoon, ganito lang tayo at tayo uuwi na, so be it. So be it. Kami po, sa bahay lang kami nagagawain eh. Siguro mga more or less 20 kami. Pero kasya po doon mga 200 doon sa bahay namin. Nakatayo nga lang lahat. Siksikan. Pero kasya, ano, dikit-dikit nga lang yung mukha. Sabi ko nga, Lord, kung itong kalooban mo, kami uuwi na, amen, Panginoon. Pero kung ang kalooban mo, magkaroon pa kami ng lugar para sa pagkakatipon, amen. Amen. Diba mga kapatid? Kasi ang pinaka-importante sa Panginoon, yung ma-recognize natin kung sino tayo. Amen. Hindi naman, ito parati natin sinasabi, hindi naman sukatan kung matagal ka na sa end time message. Hindi rin sukatan kung bago ka lang, kung bata ka, matanda ka. Diba? Kung ikaw ay may trabaho na o wala ka pang trabaho. Kung ikaw ay nagbubukid o nagtatrabaho ka dyan sa bayan. Di po ba hindi na sukatan mga kapatid? Amen. Sukatan kung sino ka. Amen. Di po ba? Doon mo lang mararamdaman, doon mo lang talaga magkakaroon ka ng yung ganap na kagalakan. Amen. Mga kapatid, Amen. na ano man ang mangyari sa atin, Right. di po ba? Aba, anytime, we will go. Amen. Yun ang pinaka-importante po eh. Tama. Hindi na tayo, although morbid man sa iba, no? Pero hindi na tayo tumitingin ng sobra pang layo. Tama. May anak ako na 14 years old. Alam niyo, sabi ko nga, hindi naman sa doktrina to na ano, no? Pero sabi ko, mukhang hindi na magkakaanak itong anak ko. Dahil parang sobrang layo pa nun. Di po ba kaya ako, sabi ko sa kanya, sige, enjoy mo lang. Nang hindi ka nakakapanakit ng kapwa mo. Amen. Kasi ikaw ay bride, sabi ko sa kanya. At yung mga tutulong sa iyo, magkakaroon ng chance yan at eternal life. Kaya bibigyan mo rin sila ng chance na magkaroon ng ano, to do good to you. Amen. Paano mo sila mabibigyan ng chance to do good to you? Huwag kang bastos doon sa school. Amen. Huwag kang palaaway. Di po ba? Kahit biro, huwag kang magmumura. Tama. Di ba? Bakit bride ka eh? Amen. Ganun lang siya kasimple, no? Lalo na sa mga bata. Di po ba? Ganun, yun lang yung ano mo hindi mo naman kailangan na pupunta ka doon. Uupuan mo yung mga classmate mo na sasabihin mo, tara mag-aralan tayo ng aming propeta. Diba? Hindi naman ganun. Tara magbasa tayo ng Genesis 1:1 ngayon. Bukas Genesis 1:2. Diba? Hindi na ganun mga kapatid. Yung buhay natin, yan na mismo yung Biblia. Amen. Yan na mismo yung quote, yan na mismo yung message. Amen. At yan yung tinatapos natin ngayon mga kapatid. Tama. Hindi lang naman ang may ministry, yung mga tumatayo sa pulpitong matatanda. Kayong mga bata, akala nyo wala kayong ministry, may kinaganap kayong ministry. Yes. Bakit? Bride ang mga magulang. Kailangan namang hindi kayo bride, bride din kayo. Amen. Di po ba? At hindi naman ang bride lang yung kabisado yung coats. Tama. Di po ba? O yung masipag na mag-church. Kaya lang, pag bride ka talaga, hahanapin mo yung mga kapatid. Amen. Di po ba? Kasi kami, nasanay kami dati na akala namin, ang bride lang sa buong Pilipinas, 30 lang. Kami lang. Kasi di kami nakikipag-fellowship eh. Di po ba? Ang bride pala, nakadesenyo para makipag-fellowship. Amen. Di po ba? Kaya minsan, kahit na napapagod ka, parang sa'yo burden, layo ng lugar nila, Pastor Victor. 2 sapa yung tatawirin. Kung bumabagyo, di ba? Nadulas pa kami ni Kuya Orly dyan eh. Tapos nung unang punta pa namin dito, yung isang kasama namin, nabaon sa putik hanggang dito. Taranta kami ni Brother Joy kung paano namin iaangat eh. Ayaw umangat doon sa putik eh. Di po ba? Kaya lang, pagka nandito ka naman, grabe kagalangan mo, makita mo lang yung kapatid mo. Amen. Doon tayo nakadesenyo mga kapatid. Walang bride na mag-isa lang sa bahay. Di po ba? Kaya napakasarap na merong gawain. Di po ba? Kasi dyan tayo napupuno yung kagalakan natin. Kaya kami po, blessed na blessed kami. Kasi sa Maynila, minsan kahit nakakumpleto ka ng gadget, ang gaganda ng mga instrument mo, di po ba patay eh. Walang enjoyment. Di ba? Mas masarap na napakasimple lang ng lugar natin, pero galak na galak naman tayo. Dahil pinapahayag kung sino tayo. Mapansin nyo yan, pagka nagchichismisan kayo, di ba? Sino kinukwento mo?
Sarili mo. Di ba ang sarap pagkwentuhan yung sarili? Kaya tayo, ang pinagkukwentuhan natin, pinagsisharingan natin yung identity natin bilang bride. Tama. At pag naririnig mo sa kapwa mo bride, na ang kinukwento rin niya, yung identity mo bilang bride, di ba nakakatuwa? Tama. Mga kapatid, kasi pinakamasarap sa lahat yung malaman mo kung sino ka ngayon, saan ka galing, at saan ka pupunta. Amen. Di po ba? Diyan lahat nagkatalo eh. Ang daming gustong pumunta ng langit. Wala namang gustong mauna. Meron bang gustong mauna? Bakit? Kasi sila mismo, hindi sila sigurado eh. Samantalang tayo, alam nga natin kung kailan tayo aalis eh. Tama. Alam ba natin kung kailan tayo aalis? Anytime. Maaring ngayon. Dito sa buong lugar ng Butason, sinong makakapansin pag tayo ay na-body change? Abay wala, bakit? Asa tuktok tayo ng bundok eh. Akala lang nila, nag-uwian na tayo sa mga bahay natin eh. Nung pala, wala na tayo. Di ba mga kapatid, ganun ang pag-alis natin. Walang makakapansin. Kaya minsan yung mga napapanood natin na mawawala ka, tapos yung damit mo'y matitiklop, wala nang matitiklop na damit. Di po ba? Kasi so secret ang pag-alis natin. Amen. In the same way, yung pagdating natin, ilan lang talagang nakakaalam. Tama. Yung kapwa lang din natin, bride. Amen. Paano mo malalaman yan? O eto, dahil sa mga ganitong pagpapahayag, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon po. Kaya nakaka-bless na ang mga kapatid po dito, kagaya rin namin, kahit sa ang sulok ng Pilipinas, iisa lang yung pinag-i-enjoy natin na kapahayagan. At yun ay kung sino tayong ngayong panahon. Amen. At meron kasi tayong tinatapos, mga kapatid. Yes. Malapit nang matapos. Kasi konti na lang, matatagpuan na yung kahuli-hulihan, makukuwi ka na yung kahuli-hulihan, mga kapatid. And then, we go home. Amen. Kaya salamat po sa Panginoon po. Ito, dagdag na lang ito mga kapatid. Alam niyo, mga familiar, ano na po ito, no? Familiar verses, familiar quotes. Kaya lang, pag binabanggit uli, parang bago. Tama. Diba? Kaya salamat sa Panginoon po. Ito, mabilis na lang. Revelations 10. Ito yung ministry natin ngayon, mga kapatid. Ang gaganap nito, lalaki, babae, bata, matanda. Tayong lahat. Amen. Right. Basahin lang natin mabilis. And the voice which I heard from heaven spake unto me again, and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel, which is standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it, eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be thy mouth sweet as honey. Grabe, no? Daming nagsasabi, hirap pag, ang hirap na i-discuss ang Book of Revelations. Di po ba? Mahirap talaga yan pag hindi ikaw yan. Di po ba? At kaya sila natatakot, parati nilang nakikita dyan, yung mga parusa. Di ba? Hindi ka naman matatakot dahil ayaw mong maparusahan. Magagala ka kasi, aalis ka na. Aalis na tayo. Ito yung pangako sa atin dito Tayong tutupad nito. And verse 10, And I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. And he said unto me, Thou must prophesy again. Ito ministry natin. Mag-prophesy, mga kapatid. Magsalita. Tama. Mga kapatid. Kasi yun ang ano natin we speak, di ba? Into existence. Correct. Ano yung ini-speak natin into existence? Aba, makuwigan yung kapwa natin, bride. Amen. Yun lang mga kapatid. Plus, habang ginaganap natin yan, yung mga maging mabait sa atin, mapasok sa eternity. Bakit? Sila rin, part din sila ng eternal plan Amen. Di po ba, may mga pagkakataon na nangailangan tayo, may naging mabait sa atin. Tama. Aba, grabe may reward yun mga kapatid. Kaya minsan yung nawalan ka ng kuryente, kagaya kami last week, naanuhan kami ng tubig. Sa Maynila, ang hirap maputulan ng tubig. Dito, paglabas mo lang dyan, daming tubig Punta ka lang dyan sa kabila. Sabi ko, daming tubig ni Pastor Victor dito. Etong kailangan namin sa Maynila. Di po ba? Etong mawalan ka ng tubig. Nako, problema. Isang maghapon wala kaming tubig na problema kami. Isipin nyo, may katabi kaming Muslim. Kapitbahay ko Muslim Sabi namin, sis, pwede pong makiigib ng tubig. Sige, Brad. May chance yun. Tama. Kahit ano pa relihiyon nun.
Tama. Diba? Hindi naman namin dinoktrinahan yun. Di po ba? Pero naging mabuti sa amin. Tapos yung nag-aayos ng tubo ng nawasa. Naku, sir. Wala akong gamit eh. Sir, sandali, tatawagin ko yung kasama ko, may gamit. Isipin nyo, nakamotor siya, oh. Binuksan niya yung motor niya. May mahaba pala siyang yabi tubo dun sa motor. Sabi ko, paano kayo nagkasya to sa motor? Inayos niya yung tubo. Pagbukas niya ng tubo, may pisong nalaglag. Piso lang pala inaharang doon. So next time, alam ko na. Aalisin mo lang pala yung... Isipin mo yun. Sabi niya, sige sir, ako bahala sir. May chance yun sa eternity. Bakit natulungan kami? Amen. Small favors, mga kapatid. Napakahalaga niyan. Bakit? Darating ang pagkakataon, pagharap nila sa atin, sa white throne, sasabihin nila, Panginoon, kailan ka nawala ng tubig? Tama. Di ba Diyos ka? Di ba ang Diyos hindi nawawala ng tubig? Grabe, Panginoon, no? Eh, papakita ko sa kanila, ito yung time na yan, no? Pinaigib mo ko kahit ikaw ay Muslim. Tinulungan mo ko kahit ikaw ay dumadaan lang na nag-aayos ng mga tubo ng nawasa. Mga simple things yan, mga kapatid. Pero alam nyo, for all eternity, sasamba sila sa iyo. Magdadala sila ng alay sa iyo. Bakit? Yung small act of kindness na yon, pinapasok mo sila sa eternity. Sobrang simple lang, mga kapatid, pero part ng ministry natin yan. Hindi lang matatanda ang gumaganap niyan, pati kayo mga bata. Tama. Hindi lang lalaki, pati mga babae. Kaya thank you Lord. Napakaganda po nitong team po na to, no? Grabe to, mga kapatid. Ito po, basahin ko lang din ito po, no? But thank God, at this moment, this age is not over. He is yet crying, and his cry is not only in the spiritual ears of men by his spirit, but once again, a prophet is in the land. Grabe itong ministry ni Brother Branham, mga kapatid. Kasi ang ministry niya, introduce tayo. Mga kapatid, para makakilala natin kung sino tayo sa panahon. Once more, God will reveal the truth as He did to Paul. Kung ano ginawa ni Pablo ng panahon niya, ito rin yung ginanap ni Brother Branham. In the days of the seventh messenger, in the days of the Laodicean age, its messenger will reveal the mysteries of God as revealed to Paul. He will speak out, and those who receive that prophet in his own name will receive the beneficent effect of that prophet's ministry. Kaya ang ministry natin is to prophesy again, mga kapatid. Hindi lang yung pag natanggap mo kasi itong narinig mo na to, ikaw na to eh. Kahit hindi mo siya ikot ng eksakto, ikaw na yan, mga kapatid. Ikaw na yung living oracle eh. Walking epistle ka na ngayon. Amen. Basta hindi naman yung sobrang layo doon sa doon sa pinaka main na unawa natin, mga kapatid. Understanding kasi ito, revelation eh. Pag narinig mo, ikaw na ngayon yan. Revelation mo na yan. Kaya salamat po sa Panginoon. Ang ginagawa ng Panginoon, pinapasimple niya ng simple. Amen. Hindi mo kailangan gawin tong technical na ikaw ay napakatalino. Pag bride ka, isa lang ang sasabihin mo dyan, Amen Lord, ako yan. Ako gaganap yan. Bakit? Deklarasyon mo yan sa akin. Kasama ng aking mga kapatid. Amen. Thank you Lord. And they will hear Him. Kaya nga anong admonition, anong declaration? He who has an ear. Diba? Bride lang naman ang may pandinig eh. Pandinig na marinig kung anong sinasabi ng Panginoon tungkol sa Kanya sa panahon na to. They will hear Him, will be blessed and become part of that bride of the last day. Who are mentioned in Revelation 22:17. Anong ministry natin dito according sa Revelation 22:17? The Spirit and the bride say, Come. Halika. Drink water of life freely. Diba? Nauuhaw ka? O ito, buhay tubig ng buhay. Libre. Walang bayad. Paano yan, mga kapatid? Ayan. Ito ministry natin ngayon. Ang daming mape-play sa eternity dito sa lugar po natin, At kung saan man lugar tayo dadali ng Panginoon. The corn of wheat, the dried wheat that fell into the ground at Nicaea has come back to original word grain again. Nako, grabe to, mga kapatid. Pagka ito, dilaw pa ng Panginoon na talagang mapag-enjoy natin yan. Pag sinabing word, it's God. Mga kapatid, dun ulit tayo binalik doon sa original na posisyon natin. That's right. Bago tayo naging tao, sino tayo? Asan tayo?
bago palikhain ng mga anghel, bago pa yung mga atoms, mga molecules, asan tayo mga kapatid? Nako, yun ang talagang tunay na tayo mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Ano po? Listen to the authenticated prophet of God who appears in this last day. What he says from God. Salamat sa Panginoon. The bride will say. Diba? Kaya ang sinasabi natin, yung binibigkas natin, it's the saith the Lord. Bakit? Yun mismo yung isip ng Diyos, yung binibigkas natin. At yung binibigkas natin, it will come into existence. Kaya yun ang ano natin mga kapatid, hindi natin alam kada gawain natin, may nakukuikin mga kapatid. Kaya tayo nakakapag-amen. Baka mamaya, hindi naman sa baka mamaya, yung huling bride pa dito sa lugar na to, matagal na rin pala natin kasama. Di po ba? Kaya lang, ito yung appointed time na marinig niya yung identity niya. At siya ay makuikin mga kapatid. Salamat sa Panginoon. What he says from God, the bride will say, the Spirit and the prophet and the bride will be saying the same thing. Salamat sa Panginoon. Hindi tayo lalayo doon. Hindi ka pababayaan ng Diyos kung ikaw ay tunay na bride. Hindi ka pababayaan ng Diyos na magkaroon ka lang ng sarili mong isip. Ang isip natin ay isip ni Kristo. Hindi tayo lalayo doon mga kapatid. Kaya even sa mga binibigkas natin, sa mga sinishare natin, sa mga actuations natin sa buhay, isa lang yun mga kapatid. Kaya salamat po sa Panginoon. The same thing. And what they will say will have already been said in the Word. Dati nang nasabi, yun lang uulitin natin. Bakit? Pag sinabi, yun ang magmamanifest sa atin mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Come out from among her now and be ye separate. Salamat sa Panginoon. Nagkaroon tayo ng mga kanya-kanyang personal experience. Kami po, inalis kami ng Panginoon, isa-isa, doon sa pinanggalingan naming mali. Tayo rin, experience natin yan po dito. May mga dati tayong nakasama. Salamat sa Panginoon. Niloob din ng Diyos na dumaan tayo doon para makita natin yung tunay na posisyon natin ngayon. The cry is gone out. The cry is going out. How long will the boys cry? We do not know. But one thing we do know, it won't be long. For this is the last age. Last na po tayo mga kapatid. Finishing touches na lang to. Para kang nagpapalitada na, hindi pala. Para kang nagmamasilya na lang ng tas konting pintura na lang. Last na po tayo. Wala nang next na generation pagkatapos sa atin. Huli na po tayo mga kapatid. Kaya ito, ang parating nga namin pinagsisiran doon, ang number one element ng body change is exceeding joy. Amen. At ang magbibigay lang sa atin ng exceeding joy ay parati mong marinig kung sino ka sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Shalom. Woo! Brother Arnel. Si Pastor Jason, ang aming pastor sa Pasig. Thank you, Lord. Amen. Isang magandang gabi sa bawat isa. Nag-enjoy lahat sa dinner. Ang sarap. Sarap ng tulya ba yun sa atin, Pastor? Sarap ng sabaw, ang sarap ng pagkain. Kasi piyesta Kung nasaan ng bride, piyesta lagi. Ito. Tayo bawat isa. Kaya sa gabi nito, sabi nga ni Bro Walter, talagang yung kagalakan mo na makapunta sa isang lugar. Pangatlo na namin to Yes, amen. Kaya ang namin, desire namin na makasama din yung aming mga sister wife sa susunod. Kung may susunod pa at hindi pa tayo mababody change. Kasi yan yung natin na yung husband and wife talaga yung harmony, talagang ang sarap makita po yan na dito si Pastor Victor tsaka si sister wife niya, talagang nakikita mo yung yung church. Yun talaga yung image ng Diyos. Yung male and female na yan na merong isang isip, talagang may harmony. Kaya ang sarap ang sarap makita yun na ito, pang ilang anniversary na to? Pangatlo rin. Grabe, no? Kami po nung September. Kaya salamat sa Panginoon at bumabati kami ng third year anniversary sa lugar na to. At hopefully, kung may mga makasama rin namin yung mga sisters namin.
Salamat sa Panginoon sa gabing ito at gusto ko lang din na sundan yung kay Bro Walter kasi yun yung yun yung napakasarap na tuloy-tuloy yung mensahe na alam mo yung pag-iisa talaga yung unawa nyo, walang kumukontra Pag merong merong isang mga ngaral na gusto niyang maiba, halata mo kagad dyan. Halata kagad ng bride dyan. Hindi niya makakain yan Hindi mo makakain yan. Kaya salamat sa Panginoon dahil siya po yung naglalatag Siya yung nagpapakain. 7-course menu ang hinahanda lagi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya hindi nakakasawa. Pesta talaga lagi ang fellowship. Kaya nagpe-fellowship tayo hindi dahil sa kung kanino man o dahil may nagli-lead sa atin o may mga nag-organize dito, may mga talagang kinikilala tayo mga leader, hindi po ganun Salamat sa Panginoon dahil nagpe-fellowship tayo dahil sa word lang. Walang mataas dito, walang nauna rito, walang bossing na galing sa Manila na magdidikta rito, wala po. Kaya salamat sa Panginoon dahil malinaw po yun. Napakasarap malaman yun na nag-fellowship tayo dahil lang sa salita. Dahil yung salita na yun, ikaw at ako. Pag naunawaan mo, yun, tayo yun. Kaya napakasarap na malaman to. What He says from God, yung binasa nga ni Bro Walter, the bride will say, the Spirit and the prophet and the bride will be saying the same thing. Walang ibang sasabihin Kaya pag may ibang sinasabi dyan, halata mo kaagad. Hindi ako yan. Huwag mo akong lokohin. Kasi hindi madadaya ang bride kahit kailan Di ba? Kaya sigurado ka. Pagka ipinaunawa sa'yo ng Panginoon to, talagang walang makakadaya sa'yo. Amen. Kahit sino pa yan, kahit na sinong Poncio Pilato pa yan. Salamat sa Panginoon dahil sigurado tayo sa ating tinatayuan. Amen. Gusto ko lang basahin itong isang quotation ng prophet sa Exposition of the Seven Church Ages. Ito po, napakaganda nito. Sabi niya rito, talagang hindi na sanay yung kanina umakit kami diyan, binibideo ko, talagang iba kasi yung sa Manila iba yung alam mo yun, yung pollution doon. Kaya pagdating namin dito, yung namin, paghinga namin, talagang parang natatanggal lahat ng mga toxins Kaya kanina, talagang yung hingal namin, sabi ko salamat sa Panginoon dahil merong ganitong mga lugar na fresh talaga. Na talagang yung baga mo, matatanggal yung mga usok na galing sa Manila. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi niya rito, notice the harmony. Notice the harmony of the Father and the Son. Sabi niya, Jesus never did anything until it was first showed Him by the Father. Sa John 5:19, mababasa natin yan. This harmony is now to exist between the groom and his bride. He shows her His word of life, and she receives it. She never doubts. Kasi saan ba galing ang doubt? Di ba? Satanas lang galing ang doubt na yan. Kaya sabi ng prophet, only believe. All things are possible. Kaya pagka napakinggan mo, ako yun At talagang tatanggapin mo yun. Walang pipilit sa'yo. At walang magko-question sa'yo na, bride ka ba? Masasabi mo, yes, bride ako. Sabi nga ni Bro Walter, babae man yan, ang lalaki. Diba? Ibig sabihin kasi ng bride, kabiyak ng Diyos. Diba? Dahil alam natin na yung Diyos ay male and female. At yan ang lagi pinag-uusapan natin. Diba? Kaya sabi niya, yung harmony na yan, pag narinig ng bride yung word na yan, he can say amen to every word. Hindi siya makakatanggi. Kasi hindi tayo naparito para mag-join o naging member lang tayo rito. Sabi nga ni Bro Orly, di ba? In many-membered body,
iminember lang. So, hindi tayo iminember lang dito. Pag tinanong ka kung bride ka, sigurado, ano ka, hindi ka nag-aalangan na, oo, bride daw ako, sabi ni brother, sabi nung nag-preach, bride daw ako. Hindi ganun. Tama. Oh, sabi daw, opo, bride daw ako, sabi ni pastor. Di ba? Hindi ka sigurado sa sarili mo. Hindi po yun ang panahon natin, kasi individual na yun eh. Ang dealing ng Diyos. Kaya pag narinig mo yung word, sasabi, ako yun ah. Tama. Sigurado ka ngayon, bride ka? Oo, bride ako. Amen. Kaya ganun po yung ano natin ngayon. Yung ginagawa ng Diyos sa atin. She never doubts. Therefore, nothing can harm her. Amen. Not even death. For if the seed be planted, the water will raise it up again. Here is the secret of this, sabi niya. The word is in the bride, as it was in Mary. Amen. Diba? The bride has the mind of Christ, for she knows what He wants done with the word. Amen. She performs the command of the word in His name. For she has thus saith the Lord. Ito yan o. Amen. Wala talaga tayong ibang sasabihin. Kundi rin yung pinanggalingan natin. Tama. Ganun yun mga kapatid eh. Then the word is quickened by the Spirit. And it comes to pass like a seed that is planted and watered and comes to full harvest, serving its purpose. Diba? So thus, in the bride, do only His will. No one can make them do otherwise. They have thus saith the Lord, or keep still. They know that it has to be God in them doing the works, fulfilling His own word. He did not complete all His work while in His earthly ministry. So now He works in and through the bride. Amen. Yun yung pinagpapatuloy natin, yung sinasabi ni Bro Walter kanina, na nagagawan nila tayo ng mga pabor na hindi natin namamalayan, hindi nila namamalayan. Na pagdating doon sa white throne judgment, haharap sila. Ikaw pala yun. Ikaw pala yung kabahagi ng Diyos. Diyos ka pala. Tama. Ganun. Kaya salamat sa Panginoon. He did not complete nung iisa lang siyang member, but now, God in many member. Marami na. Dumami yung Diyos. Ngayon, He did not complete all His work while He has His earthly ministry. So now, sabi niya, He works in and through the bride. She knows that, for it was not yet time for Him to do certain things that He must do now. But He will now fulfill through the bride that work which He left for this specific time. Amen. Kaya yun yung pinufulfill natin ngayon, mga kapatid eh. Yun yung sinasalita natin ngayon sa kanila. Na wala tayong ibang sinasabi, kundi itong kagalakan na to, na magbabody change. Una, tayo nag-i-speak ng resurrection dun sa mga nauna na. May mga mahal tayo sa buhay na nauna na. Diba, tayo yung mag-i-speak ng kanilang pagbangon. At tayo, after a few minutes, tayo naman ang mababody change. At magkakaroon ng 40 days, 40 nights. Kapares na nangyari kay Jesus nung nagbangon siya. Di ba? Nagkaroon ng 40 days, 40 nights. Tumatago siya dyan. Shalom. Di ba? Kaya yung shalom, napakahalaga po nun. Yung perfect rest na yan. Na ibinigay sa atin ng Panginoon ngayon. Na yung millennium, spiritually, na talagang andi dito na. Perfect na yung rest natin. Wala nang makakaagawan yung rest na yan. At yung physical na millennium na dating, na 1,000 years, may experience talaga natin. Kaya salamat sa Panginoon. Isa pang quotation, mga kapatid. Thank you, Lord. Sa the seed shall not err with the shock. Sabi niya, trying to restore that image again. Trying to restore that image again. Kasi di ba, kahapon talagang nakita natin yung image ng Diyos na male and female. Amen. From let us make man in our own image, nakita natin si Adam na mag-isa lang. Hindi siya pares, nakapares lang may lalaking pusa, may
may babaeng pusa, may babaeng kalabaw, may lalaking kalabaw. Si Adan, iisa lang niya. Lalaki lang yung makikita mong forma niya. Pero, nasa loob niya si Eva. At kahapon, na-discuss niyan dun sa kala Pastor Edward. Then, ano nangyari? Pinatulog siya. Diba? Tapos, pagising niya, dito lang, may ka-fellowship na siya. Kasi nakita ng Diyos na it is not good for a man to be alone. Kaya nung pagising niya, andyan na yung kanyang bride. Di ba? At ganoon din ang nangyari nung si Jesus Christ ay natulog din. Hindi naman siya namatay actually. Di ba? Hindi naman mamamatay ang Diyos eh. Di ba? So anong nangyari? Sabi ng prophet, he tasted death eh. Natulog. So nung pagbangon niya, yung bride niya, nailabas na niya. Kaya nang sabi niya dun bago siya gumano sa cross ng Kalbaryo, it is finished. At meron siyang kagalakan na kahit ganun yung nangyari sa kanya, na ginawa niya dahil yung bride niya ay may lalabas na niya. At tayo ngayon yun na nagmanifest ngayong huling panahon na to. Sabi niya rito, and finally, upon the earth, came the genuine image of God, Himself again. Which was God, the Logos, di ba? From that eternal spirit, di ba? From that eternal spirit, umistep siya sa time. At yun yung Logos, made flesh, and dwelt among us. Sa John 1:1, nakita the Word was, in the beginning was the Word. Now, the same Logos, sabi niya, has a part. He has got a bride. And the same Logos, this word that cannot be tampered with, is brooding over the churches today. Trying to bring back the word to its full manifestation. Kaya nga, wala na ritong barrier na, iba kami dun sa church ng Consigra, iba kami dito sa Butason, iba kami dun sa Pasig. Wala na pong ganun. Yes. Diba? Iisa na lang ngayon ang katawan, buong mundo. Na hindi nabuo dahil sa mga organisasyon o ano pa mang mga programa o ano mang sistema. Diyos ang nagbuo. Amen. Di ba? Pagka naalaman mo yan na, kabalahibo ko yun, kaparis ko yun, makikipag-fellowship ka doon. Automatic yun. Oo, hindi yung, tara, punta tayo doon. Fellowship tayo doon. Napipilitan ka lang, hindi. Magiging kusa sa iyo kasi alam mo, kaparehas mo siya, parehas kayo ng kinakain. Parehas kayong agila. Diba? Hindi po pwede mag-fellowship yung uwak tsaka yung agila. So, yun po ang nangyari. Now, the same Logos, sa part, sabi niya, He has got a bride. And the same Logos, this word that cannot be tampered, ano man, hindi ito madadaya. Hindi ka maloloko. Kaya pagka nalaman mo yung posisyon mo na to, na ikaw pala kabiyak ng Diyos, dun pa lang. Di ba? Sabi nga kahapon, wala pang mga molecules, nandudun ka na, nandudun na tayo. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa position na yan, pag sigurado ka dyan, yan talaga yung tatayuan mo. At walang sino man na magsasabi sa'yo na, huwag yan, huwag ka sumama sa mga yan. Mga left behind na yan. Di ba? Huwag ka sumama sa mga yan kasi iba yung mga turo ng mga yan. Walang makakadaya sa'yo pag nalaman mo yung posisyon mo sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. We are blessed. Talagang nag-uumapaw yung kagalakan na makarating kami rito. Happy anniversary, mga kapatid. Next. Shalom. 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 Salamat sa Panginoon at kami ay naparito ulit. Maka-fellowship namin kayo. Amen. At lagi kong sinasambit simula nung ako'y pumunta rito sa Leyte. May mga changes, malaki ng changes. Kasi nung unang punta ko talaga grabe. Grabe sa limuot, di ba? Ang daming mga issue. Meron na lang ngayon kakonti, parang yung message na na-receive natin sa Panginoon. Yung harvest tapos na. Yeah. Gleaning na lang. Yes. Gleaning. Alam niyo yung gleaning? Yung talagang yung mga iilan na lang. Amen. Tama. Pero pasalamat ako sa Panginoon kasi dito
isang malaking testimonya dito sa Leyte, sa church na to, sa lahat ng mga church ng mga pastor, mga pastor natin dito sa Leyte. Nakikita ko talaga yung participation ng walang edad. Walang yung talaga nakikita ko yung participation at nabibless ako. Lagi yung pinapatuto yung paggaling ako dito. Amen. Sa Leyte. Pinapatuto ako sa church. Nabibless ako sa manifestation ng word made flesh. Amen. Diba? Kaya meron man mga ilan-ilan na lang na mga issues, pero hindi na kagaya dati, Pastor. Malaki ng pagbabago. Malaki na pong talagang pagbabago. Talagang noon ay talagang walang tigil na talakayan. Ngayon, it is a sign also that we're gonna go home na. Malapit na tayo umalis. Kasi, ang sabi ng prophet, mga kapatid, sabi na, any moment from now. Tapos, as a minister of this gospel, there's only one thing left, and that is to go. Amen. Diba? Yung going home ng bride. Ngayon, iintindihin mo, paano yung anak ko, ayan na yan, bride na yan. Amen. Wala nang magbabago doon. Hindi pa nga siya nababaptize kasi 9 pa lang siya, 10 pa lang siya. Kasi age of accountability, di ba? Traditional thought yun. Diba? Yun na yun. Hindi ka na nagdududa dito sa fellowship natin, mga kapatid. Hindi na tayo nagdududa kung sino tayo. Kilala na natin yung identity natin. Di ba? And kung hindi naman yung paglingon na walang katuturan, kundi papasalamat mo sa Panginoon, mapapalad talaga tayo. Dinala na tayo dito ng Panginoon. Ang sarap na ng fellowship, wala ka ng pinangingilagan, malaya na yung Panginoon na makapagpahayag ng mga salitang kailangan nating marinig. Di ba? So, I really are blessed, mga kapatid, na konti na lang talaga yung panahon na ating hinihintay. At 3 years. 3 years na pagpapala na binigay ng Panginoon. Hindi naman nagbago yung isip ng Panginoon. Simula nung inordain ng Panginoon yung mga lingkod niya, hindi naman nagbago. Kahit ang dami ng mga nangyari, ang daming humadlang, ang daming mga masalimang nangyari, nagbago ba? Hindi. Binibindicate ng Panginoon, inordain ko yan eh. So, hindi lang naman tayo tumutukoy lang sa ministry, kundi yung kahalagahan ng ministry. Sapagkat, special yung bride dito. Amen. That's right. Special yung bride dito. Kaya kami, kung hindi special yung bride dito, hindi kami mabibless. Kasi bahagi kami ng special na bride na yun. Nabibless din kami mga kapatid. Kaya nga, lagi namin inaano sila, Pastor Victor, pag nandun naman, sila naman yung pinapatayo namin. Kayo naman ang sumalang. Di ba? Sabi naman ni Pastor Victor, sige ba, basta Cebuano lang. Meron din siyang nakuhang ilang Tagalog yung Pastor Victor? 20 na. 20 na. Nakakatawa kasi pag nagtatagalog siya talagang magkalpakan kami. Kaya grabe yung pagpapala ng Panginoon. Kaya congratulations, Saints. Hindi naman kailangan marami. Hindi naman natin sinasabing against tayo sa marami. As long nagpapahayag yung Panginoon. At ating napag-alaman na ang pagkilos ng Panginoon, sabi kahapon sa gawain kung sinong nando doon. Sabi ganun, I must decrease. Hindi ko na yun. Ang ganda nun eh. I must decrease, He must increase, mga kapatid. Now, ang iniangat doon is yung ministry ng Son of Man. Ngayon din, mga kapatid, matured na yung bride. Hindi tayo traditional, mga kapatid. Hindi naman, without disrespect sa mga man of God. Pero yung man of God mismo yung magsasabi, matured na tayo, bride. Matured na alam na natin, kaya sinabi ni Brother Ethan, itong church, alam na yung mga doktrina. Alam na nila yan. Di ba? Talagang isa ng level ng mga pagpapahayag, mga kapatid, ng mga parang hindi na ito parang i-update mo pa o kaya meron pa ulit pa-planchain. Wala na yun. Di ba malaking malaking progress yun, mga kapatid. Pag nagbigay ka dito, mga kapatid, open na talaga, tuloy-tuloy na doon sa tutunguhan natin. Malaking pagpapala yun, mga kapatid, di ba? So, yun yung ating pinagsasaluhan lagi. Kaya tayo nandito. Ngayon, ito lagi nating tatandaan, mga kapatid. Not necessarily na lahat ay malaman mo. Not necessary. Yung the moment that you realize na
yung hindi mo ito kagagawan, hindi mo ito effort. Yes. Na sumunod sa minister of God, sumunod sa naririnig mo, mahalin mo yung salita, hindi mo yan gawa. Yan ay gawa ng Diyos. Di ba kaya nga yung mga ngaral, ang burden ng mga ngaral ngayon, hindi na yung makumbinsi ko yung sister or yung brother na maniwala. Hindi na, just preach the word. Just preach the word. Kasi kung real man of God ka, pag sinalita mo yun, pag may binhi yun, makukuhikin. Anong klaseng kuhikin kasi yung gusto mo mangyari? Yun nga lang mga kapatid, yun ang iba, gusto tanikalaan. Mag-weekend para magpaalipin, which is mali. Kasi ang bride, nakadesign maging malaya. Malaya siyang nakikita ang lahat ng tanawin. Kasi full age na ngayon eh. Pag sinabi kong full age mga kapatid, walang bata, walang matanda. Diba? Yung bata, kahit na hindi niya ma-break ito, babae man siya, hindi mo break ito. Pag narinig niya yung word, na naglagay sa puso niya, tama yun Tapos pupunta siya dito, mayroong mga may doktrina, alam niyo ba, ganito, ganyan, dami mga may mga sound doctrine eh. Hindi nawawala hindi naman po kahit dito lang, kahit doon po. May mga sound doctrine mga kapatid, wind doctrine mga kapatid. May mga kumakalat. Samantalang tayo, settled na agad. Di ba meron na tayong type post? Meron na tayong pupuntahan, ay, hindi po pwede yan. Kasi kilala mo na ikaw. Kilala mo na parang ganito, yung identity mo sa natural na kilala mo, ikaw si ganito, si ganyan. Tapos may nagsabi sa'yo, ikaw si ganito ka. Iba doon sa tunay mong identity. Di ba? Hindi mo napapansinin yun. Kasi hindi mo na kailangan magpaliwanag sa kanya. Di ba? Yun yung banal espiritu na nagtago sa laman ngayon. Kaya siya hindi madadaya. Talaga yun yung literal spoken word. Na ngayon, ito na nga siya mga kapatid. Any moment from now, aalis na tayo. Di ba mga kapatid? Di ba sinabi ni Brother Walter, kung magtatagal pa ba, 14 years, lagi na, alam nyo, pag magulang kayo, di ba mga kapatid, alam nyo naman ang stage ng mga teenager. Di ba? Yung kabataan, ganyan-ganyan. Sana hindi. Palaging masasambit ng magulang yan. Kasi alam niyo yung pinagdadaanan. At hindi naman tayo tumigil na encourage yung mga anak na yung sa buhay talaga, hindi batas. Yung buhay talaga, ito ay biyaya. Di ba? Lalo na anak mo, sasaktan mo ba yan? Hindi, di ba? Ayaw mo siyang saktan. Tuturuan mo siya ng ipapakita mo yung buhay sa kanya. Ngayon, wala nang panahon eh. Hindi na tayo naghihintay ng another generation. Sinabi ng prophet yan mga kapatid. They will just drop right into it. Yung loved ones, mga yan. Hindi lang yung bata. Pati yung mga kapatid natin na hindi pumupunta dito sa church, ganyan, meron nang ginagawa kasi naka-display na yung token. Hindi walang saysay yung token na naka-display ngayon mga kapatid. Hindi lang natin direktang naririnig sa kanila. Pag tayo ay sinisiraan ng mga marites, yan, ganyan. Pinagtatanggol tayo. Ngayon, hindi naman sila nagtatanggol ng kung sino-sino. Diyos yung pinagtatanggol na. That shows that they are already dropping into it. It's not a future tense pa, yung future events na mangyayari. They are dropping into it, showing that any moment from now, aalis na tayo, kaya nga gleaming. Pinupulot na lang yung iilan, pinupulot na lang. Kasi alam natin, very few. Konti lang ito mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon, ang tema napakaganda, hinango ng ni Brother Branham doon sa Revelations. Very last chapter talaga ng Revelation, hinango, no? Talagang uwian na to. Di ba? Revelations 22:17, na kung saan, ang ultimatum dito mga kapatid, yung final voice to the final age. Na, sabi ganon, dinirect siya ng prophet. Hindi niya hiniwala yung prophet eh. Sa scripture kasi, the spirit and the bride. Kinumpleto niya, and the prophet. And remember mga kapatid, si Brother Branham wala na. Pero meron the prophet. In bride form. Son of man. Diba? Son of man, ngayon mga kapatid, God in flesh, yun yung the prophet in many membered body. Diba? They are saying the same thing. Ngayon, pag baybay natin yan, they saying the same thing. Particular dito sa scripture na to. Pag tinuloy natin yung kalahating verse na yun, mga kapatid, ang sinabi ng bride, ang sinabi ng spirit, ang sinabi ng prophet, sabi dun sa text ay, come. Right? Diba? Sa Revelations 22. Revelations, come. Talagang mahalaga yung paanyaya. You know what Brother Branham said? The moment that this word struck you, yung pagkakataon na na-struck ka ng message,
ang bride hindi tradisyon yan eh. Tama. Hindi yung masabi lang na meron siyang sinasamahang organisasyon. Hindi naman kasi tayo organisasyon eh. Right. Di ba? Kahit mga bata makapagpapatotoo dito na meron talagang kaibahan sa mga denominations. Itong church na ito. Anong kaibahan? Pares din naman mahaba yung buhok. Pares din naman mahaba yung palda. Pares naman ng Bible na binabasa. Ang kaibahan, kung ano yung sinasabi. Kasi yung come, hindi naman literal na come eh. Come, hindi. Hindi literal na come. Yan, it's an immediate result when God quicken you. Yes. Hindi ka mapakali. Hindi ka mapakali na parang come. At yan ay malawak. Hindi yung soul winning na come. Hindi yung, remember, gleaning time. Hindi soul winning na come, mga kapatid. We're not against it na to share the gospel and so on and so forth. But you have a clear understanding that we're about to go. Amen. Aalis na po tayo, mga kapatid. Hindi ako kontra sa mga pangarap ng mga bata, pangarap pa ng mga lolo, ng mga lola. Hindi tayo kontra dyan. Pero may mas mainam na naghahantay sa atin. Yes. Di ba samantalang yung iba, hindi na naghintay, nainip na. Kaya tinapos na nila. Di ba? Ganyan nangyayari. Ay, wala na, nainip na. Tinapos na nila. Samantalang mapapalad, lalo na yung mga kabataan dito. Iningatan ng Diyos sa mga ganong turo. Tama. Di ba kasi yan yung mga vulnerable eh. Lalo mga kababaihan, mga sister, pag na-sharean yan mga kapatid, ang bilis nilang maniwala. Pero yung pag-iingat ng Panginoon talaga mga kapatid, hindi naman sinabi na, meron pa sa aming, may ano pa yan eh, merong parang warning. Pag nakita niyo yung Angeles Church, huwag kayo makikipag-fellowship yan. Hindi na tayo ganon. Yes. Mayroon tayong tiwala sa Panginoon, mga kapatid, na she cannot be deceived. Lalo na yung bride in the last days. Amen. She is ordained not to fall. Amen. Hindi tayo madadaya, mga kapatid, ng anumang uri ng mga aral. Kaya nga, in-equip tayo. In-equip tayo. Ganon kahalaga na yung gawain. Yung pastor, pinahayag na sa kanya ng Panginoon na ang mga tupa na pinagkatiwala ko sa iyo, matured na. Amen. Diba? Hindi ka na dapat mangamba. Yes. Na parang hanggang ngayon, parang school days pa rin na tinuturuan. Diba? Hindi naman masama magpaalala. Just preach the word of the day. Just preach the word of the season. Just tell the bride who she is. Amen. Diba? And she will turn quickly. Amen. Ganun lagi tayo kasi hindi natin ito effort. Effort ng Diyos yan, mga kapatid. Tanungin niyo mga kapatid, kasi ito mas tama yung sinasabi. Hindi eh. Wala nga tayong alam from day one eh. Wala talaga, totally zero tayo. Kasi to the more na meron tayong laman, walang mailalagay yung Panginoon sa atin. Ang hirap tayong salinan. Hindi po ba? Pero dahil talagang dinisign tayo ng Panginoon para tayong esponghe o sponge na very absorbent sa message of the hour. Pag narinig mo yung word on top of word, kapag hindi dapat i-absorb, hindi mo talaga yun tatanggapin, saints. Hindi mo yan gawain na magsala or something like that. Gawain ng Diyos yan. Ang ibibigay sa'yo, kaya nga itinipo tayo sa Holy Spirit, ang representation yung dove. Yung dove, hindi kumakain ng maruming bagay. Wala siyang wala siyang abdo. Mamamatay siya pag kumain ng maruming bagay. Yun yung Holy Spirit. Hindi siya magpapunctuate ng amen sa hindi word. Sapagkat yung Holy Spirit, ang kinukwikan lang niya, yung word. Amen. Yung full word. Di po ba mga kapatid? So, thank God. Thank God. Again, I repeat, you are not required to know 7 church age book, 7 seals. You are not required. No? Hindi ka nire-required na malaman mo yung page per page. Pero hindi naman natin sinasabing huwag na tayo magbasa. Kasi as I said mga kapatid, when the message struck you, hindi ka mapakali. Gusto mo itong i-share. Gusto mo itong i-share, knowing, nag-leaning time. Amen. Di ba hindi ka na nag-worry sa hindi siya sumama. Lalo na pag loved ones, madidismaya ka. Invite ka ng invite, hindi naman sumusunod sa iyo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasama mo yung loved ones mo. Amen. Remember that. He promised that all that you love and ever loved you will be with you. He promised. Di ba may pangako ang Panginoon? At yung reunion na yan, the reunion of all reunion ay malapit nang mangyari. Think of it, saints, di ba? Wala nang matanda, wala nang bata, lahat tayo pare-parehas na. Amen. Glorified body na. We will know all things na. Di ba? We can travel like a thought, something like that. Then for 3.5 years, merong marriage supper. We will meet Him in the air. And then we will spend 1,000 literal years
together with our Lord as a honeymoon. Amen. Di ba? Think of it. Think of it. Eh, dito nga lang eh. Ilan lang yung lifespan ng Pilipino? 60. Maswerte na yon. Hindi po ba? 60. Pero doon talagang yung pinangako sa atin, grabe. Amen. Together with our loved ones. So we really are blessed. As I say, mga kapatid, not letra por letra, na ang sasabihin mo, it's a revelation. Amen. The word that you will say is a revelation. Amen. Okay, hindi, oh, come. Hindi masama mag-invite. But yung life connects life, hindi po pwede yung predestinated seed. Hindi po pwedeng hindi makuwi ganyan kapag ikaw yung itinalaga na mag-invite. Kahit invites lang eh. Diba? Hindi mo naman kailangan maglatag, mag-preach eh. Diba? And automatic yun, makikita yung buhay mo. Ganun yung testimony natin lahat eh. Diba mga kapatid? Okay. So, makikita natin dito sa Bible. Hallelujah. So, na-break na yan kanina, come and see. Come. Nasabi doon sa prophet, the bride, the spirit. Eh, sa huling panahon na ito, syempre, yung come natin, aside from gleaning, syempre, going home na yan. Diba? Diba? Sa ang ano natin, come Lord Jesus Christ, in other words, the coming of the Lord. Ibig sabihin, uwi na tayo. Amen. Tayo yung magbibigkas sa huling ano. Ayan, bigas-gas. Diba, masaya tayo mga kapatid. 7 na pala, may young people pa. Kunti lang mga kapatid ko. Diba? Praise the Lord. At alam ko ay ang lahat ng naririto ay lubos na pinagpala. Amen. Wala nang mga controversial pa ng issue. Diba? Wala na. Inaayos yan ng Panginoon. Kaya pag yung pastor ninyo, yung pastor dito, pag tumayo yung pastor dito, talagang wala ng buto, wala ng tinik. Tama. Talagang mag-i-enjoy ka sa kakainin. Puro ka na lang enjoyment. Kasi yan ang susi ng rapture. Bakit yung exceeding joy? Amen. Ano ba? Kasi kung ikaw ay tunay na bride, hindi na kita pipilitin na hindi enjoy ka, hindi na. Automatic yan kasi meron kang seed na i-struck ng word, yung seed ng Holy Spirit, ng light, yung seed na nasa sayo, mag-i-enjoy ka talaga. Tama. Di po ba? So, we see in the scripture, hallelujah, at alam natin ito mga kapatid, we see many times, nung ang Panginoon ay nag-aanyaya, nag-aanyaya ng mga tagasunod ng disciples. Di ba? Nag-ianyaya ng mga disciples. Talagang laging ganun yung panyaya. Literal, tinatanong nila, saan ka ba nakatira? Come and see. Sino ba ito? Ganyan-ganyan. Tapos sinabi nga ng Panginoon doon sa yung nasa ilalim ng puno. Sabi niya gano'n, susunod na ako sa'yo kasi na-discern mo eh. Kung bago pumunta itong kapatid ko, na-discern mo kung saan ako. Hindi naman first time lang nila nag-meet eh. Sabi niya gano'n, kaya ka natuwa kasi nakarinig mo ito. Sinasabi ko sa'yo, may mas magdakila pa na darating. Di ba? May mas dakila pa na darating. Ngayon, marami pa dyan sa opening ng seals. Laging ganyan yung paanyaya ng beast. Di ba? The beast represent yung ano ng Panginoon eh. Yung power of God. Di ba? Alam naman natin na 4 beast lang yan. Amen. Yung anong una? Lion. Tapos, Calf. anong sunod? Calf. Calf. Sunod, face of a man, Eagle. and then eagle. Ngayon, yung lahat ng anointing ng beast na yun mga kapatid, ay pinagsama-sama na lahat sa atin ngayon. Yes. Kasi it's all Christ. Amen. Di ba? Lahat ng paanyaya niya, 4th seal, 2nd seal, 3rd seal, hanggang 4th seal, come and see. Laging ganun yung paanyaya niya. We know that it's a Spirit of God. Tama. Hindi lagi siyang nag-aanyaya. Alam niya, yung tinatawag niya lang, lahat lang ng tinalaga ng Father. Amen. Talagang hindi pwedeng hindi magpunta yun. Come and see. Kaya nga yung relasyon natin sa Panginoon to, yung pagkatid natin ito, hindi po ito tradisyon. Tama. Talagang nakatalaga ka nito, come and see. Ibig sabihin, pumarito ka, unawain mo, magkaroon ka ng unawa. Yes, Yun amen. nga, pati kasi walang inanyayaan ng Panginoon na hindi nabuksan ng unawa. Tama. Di ba? Lahat ng inanyayaan ng Panginoon nabuksan ng unawa. Ngayon, isa pang sa John 4:29. Para to make it short. Isang lang, John 4. Hallelujah. John 4:29 ba yun?
Tingnan nyo ito mga kapatid. Itong woman at the well. Alam niyo yung sabi ni Brother Branham? Sabi gano'n ni Brother Branham, yung woman at the well na yun, ang pangit ng reputasyon. Tama. Ano po yung woman at the well na yun? Ay isang prostitute. Pero ikinumpara niya sa mga Pariseo at Saduceo. Diba? Ikinumpara niya Pariseo at Saduceo. Sabi niya, compare sa mga Pariseo na ito na wala kang maituturo. Kasi actors of ano sila ng words, ng scripture, ng law actor sila ng law. Wala kang maituturo. Pero ang kaibahan nila, merong redeemable seed doon sa woman at the well. And pag ginamit mo na type yun, it represents also the bride. Di ba yun yung binrik ni Brother Bong kahapon na sabi niya, tama ang sinabi mo na wala kang asawa. Di ba kasi yung 5 kinakasama mo ay hindi mo asawa. At yung kinakasama mo ngayon, yung pang-anim, hindi mo rin asawa. Pero salamat na lang, yung ika-7, yun yung tunay na asawa. Take note, literal na prostitute yun. Hindi natin pinopromote yung immorality. Hindi natin pinopromote. Ang gusto nating makita is yung how God predestinate na in a way na hindi kayang tanggapin ng tao. Di ba mga kapatid? Yung pagkilos ng Panginoon sa buhay mo na hindi ito sinikap mo o kaya gumawa ka ng paraan para maintindihan mo. You just live. Yeah. You know, you just live mga kapatid kasi natural yan Di ba? Hindi naman sabi nga gano'n, hindi mo na kailangan turuan ang tupa magpatubo ng malanyebeng balahibo. Pag tupa talaga siya, magbabalahibo talaga niya kahit anong tanggal mo ng balahibo. Sa perfect season, babalik ulit yung malanyebe niyang. Di ba? Kasi yan yung yan yung mga tradisyon na ngayon. Grabe yung banat, ganyan. Di ba? Para yung mga kapatiran ay sundin ng word. Nasusunod lang pala yung word dahil sa takot. No, para hindi mapunta sa impyerno. Hindi pala ganoon, kundi dapat pala masunod mo yung word na may pagmamahal. Amen. Di ba kasi hindi mo talaga kayang sundin lahat Remember, guilty of one is guilty of all. Di ba? So, kung walang biyaya ang Panginoon, hindi mo naman nasunod lahat. Kailan-kailan lang, 15 minutes ago lang. Hindi ako nakapagsabi ng totoo, di baksa ka na kaagad. Balik ka na. But the grace of God settles it all. Yes. Nasettle lahat yun. Ang mahalaga, you recognize kung ano yung paanyaya na yun nakam. Amen. At hindi lang ikaw yung inanyayaan nakam, ikaw pa yung nagsasabi ng same word. Nakam. Yung very presence mo ay paanyaya na. Kung sino man yung itinalaga ng Panginoon, sasama talaga. Regardless. Kahit anong iharang ni Satanas. Hindi pwedeng hindi sumama yan mga kapatid. Ganyan yung nilalakaran natin. Kaya yung iba masyadong ginagalingan nila para mapulfill yung Word of God. Diba? Anong sabi ni Brother Branham about Lord Jesus Christ? Jesus stayed who He is. Yun lang yung susi. Naging lang siya, nagpakatotoo lang siya kung sino siya. That's why He defeated Satan. Remember, we are dealing with a defeated enemy. Right? Diba? So, we're really blessed. Now, sabi dito, 29 ba yun? And the woman then left her water pot, woman at the well, went her way into the city, and saith unto men. Prostitute yan Diba? Nung na-struck siya ng light, ang bilis ng conversion. Kasi predestinated seed siya Appointed time yan Sabi niya ganun. Come and see a man which told me all things that I ever did. Ibig sabihin, nagkaroon ng discernment. Yung discernment natin ngayon, hindi na yung ikaw ganito ka dati. Hindi na. Ang discernment na umiiral ngayon, yung third full discernment, yung malalaman mo na kung saan ka galing. At doon ka babalik. Yes. Diba? Marirealize mo yung real identity mo. Yun yung kind of discernment ng Son of Man ngayon. Pag narinig mo yung word, ako pala yun. Amen. That kind of discernment where you came from God and definitely you will go back to God. Hallelujah. Sabi niya, that ever I did, sabi niya, ano man yung ginawa ko, not this the Christ. Hindi ba ito si Kristo? Hindi naman prostitute yan, pero meron siyang knowledge kahit paano. Lalo na yung bride. Di ba? Then went out of the city and came unto him. In the meanwhile, the disciples prayed, Him, Master, eat. Sabi gano'n, Guro, kain na tayo. Merong tulya doon at saka alimango. Sarap.
Talaga hindi ako makahinga. Hindi maitatanggi kung gaano kadami nakain mo. Di ba? Talagang ginanahan kami at salamat sa Panginoon sa bagay na yan. Di ba? Talagang hindi talaga pinagkulang ng Panginoon ang kanyang nobya. Sabi niya, kain tayo. Sabi gano'n ng kanyang mga tagasunod. Ngunit sabi niya, meron na akong kinain. Di ba? I have meat to eat that you know not of. Bakit? Wala pang new birth. Hindi pa sila kumpleto eh. Meron akong pagkain na hindi nyo alam. Therefore, said the disciples one of another, meron bang nagbigay ng tulya at alimango sa kanya? Di ba? Meron bang nagbigay? Sabi niya, Jesus said unto them, my meat is to do the will of Him that sent me. And to finish His work. Amen. Remember, kanina hindi lang natuloy kanina, He did not finish His work while He's here. While He's here in earthly ministry. Na ipinagkatiwala niya sa bride. Kaya nasa pinnacle ng scripture, ng Bible mismo, na the bride and the Spirit and the bride and the prophet say the same thing. Pinupulfill nila yung meat, yung manifestation talaga ng God in flesh. Yun yung ginagawa nila mga kapatid. Hallelujah. So, ganun po mga kapatid. Now, you might think parang, how do you connect that? It's connected eh. Diba? Kasi ministry yun, hindi lang yung literal na, come, it's the life. It's the life of Christ that is in us. Automatic po yan mga kapatid, hindi mo kailangan magpaka-ipokrito. Pag tunay kang born again Christian mga kapatid, you cannot, hindi ka pwedeng magkaila. Yes. Diba? Hindi mo po pwedeng secret believer ka. Diba? Pag nandito ka, o pupurma ka. Pag nasa labas ka, kinahihiya mo. Hindi pwedeng gano'n eh. Taliwas yun eh. Diba? Talagang iyaano mo siya mga kapatid. Kaya masarap yun mga kapatid kasi alam natin ang reason na papaano tayo. Ilang quote lang mga kapatid. Sabi niya dito, Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Isang quote lang siguro. Ito. Yun nga yung harmony, no? Sinabi. I remember also, in order to say or to speak, alam niyo po sa natural, the reason why yung mga deaf ay hindi nakakapagsalita. Siyempre, mayroon tayong idea dyan. Pag ipinanganak yung bata, may tinatawag na newborn screening. Sa Manila po, required yun. Siyempre, kumikitang kabuhayan, kasi malaki rin yun, libo rin yun. Merong newborn screening. Doon matitrace kung ano yung mga ng bata. 'Di ba? Kung ano yung mga kaso ng bata. Sa newborn screening, tinitest kung okay yung hearing niya. Kasi once na merong diferensya yung hearing niya, hindi siya makapagsasalita. Sa aming tahanan, merong kaming maliit na tinitinda. Merong bata doon ang liit. Talagang kinukuha niya yung mga tinda. Kahit anong sigaw ko, tinitignan lang ako. Napag-alaman ko, hindi pala siya nakakapakinig. At kaya hindi siya nakapagsasalita. So, based din sa quote ng prophet mga kapatid, ang bride lang yung may ability to hear God. Amen. Hindi nga yung literal na pandinig eh. Hindi yung literal na pandinig yung mga kapatid. Kasi pwedeng lumabas, pumasok lang yan sa intellectual mga kapatid. Ang kailangan talaga mga kapatid, yung spiritual hearing. Di po ba? Kasi hindi naman talino yung ginagamit natin dito. Pag na-quicken yung seed mga kapatid, you can escape from it. Di po ba? So, mahalaga yon. Ang ability to hear God ay nasa bride. Sabi yan sa quote. Alam na natin yan. Di ba? He who had the ability to hear God. Direct yan. Kaya nga lagi sinasabi ng Son of Man, no man knoweth. Yes. Kasi kailangan talaga, meron kang ability to hear God. Di ba? Mabigat. Pero yan talaga yung nasa bride. Hindi mo yan ginalingan. Yan ay kasangkapan mo na. Tama. Diba? Abilidad mo na yan to hear God. Kung wala kang ability to hear God, paano ka makapagsasalita? May busal ka sa bibig. Diba? Siyempre, kapag ka narinig mo yan mga kapatid, magkakaroon ka ng unawa. Unawang malinaw. Pag mayroon kang malinaw na pag-unawa, ngayon, na magiging buhay yan sa'yo. Yes. Hindi na yung magiging parang starchy ka na, dapat pala ganito kami. Hindi, lahat ng ginagawa mo, lahat ng narinig mo sa word, buhay na yan. Diba? Mahal mo na yung ginagawa mo mga kapatid. So, yun, sabi sa harmony. Ito na lang, sige.
But then come the Pentecost. Isang quote na lang. Mabilis talaga yung oras. Mayroon pang young people. Speaking in tongues, they call in the initial evidence of the Holy Ghost, speaking in tongues. There they call the initial evidence which brought forth the what? The shock. And what happened? But they denominated. But when you come to say, eto na. But when you come to say, eto na, dumating ka na. Yes. Diba? But when you come to say, remember, yung text natin sa 22:17 ng Revelation, mga kapatid, the Spirit and the bride say come. Right. Diba? And they come. Kaya nga ito na yung kanilang meaning ng come, isa sa mga nuggets ng kanilang real application or buhay mismo ng pag-aanyaya sa mga aalis. But when you come to say, I and my Father are one, ayan na, hindi niya ni-repair si Jesus Christ. Ni-repair niya yung bride. But when you come to say, I and my Father one, and these other things, then the shock pulls away from it. Right. No, mga kapatid, wala tayong magagawa. Pag sinabi mo talaga identity, yung isa mabubuksan ng paningin. Pupunta. Yung isa naman, ay, gaganunin ka talaga. Pero kailangan mangyari yun eh. Kung hindi mapuno yung iniquity ng Amorites, hindi tayo aalis eh. So paano mapupuno yung iniquity ng Amorite? Nasa kanila na yung katotohanan, nagmanifest na yung katotohanan, mga kapatid. Itinanggi nila. Pero yung mga tunay na bride ay talaga naman mag-obey. Susunod talaga siya, mga kapatid, sa kagalakan na inihanda ng Panginoon. Yes. Diba? At hindi mananatiling pangako lang ang bagay na ito. Ito ay realidad sa atin. Kaya meron tayong kagalakan lagi. Shalom! Shalom. Amen! Pastor Benz. Amen. Shalom. Shalom. Praise God. At magbisaya na ba ako? Baka ako lang makaintindi ng Bisaya. Bisaya ko. Galang Tagalog na lang siguro. Baka kung nagbisaya ko, hindi nyo rin maintindihan. Sayang lang. Amen. At napakaganda lang mga breaking, mga kapatid. Yung binibreak na yan, tayo yun eh. Amen. Praise God. Kaya pag narinig mo, talagang magpe-praise ka, mga kapatid. Tama. At napaka ganda ng pagsalubong dito, mga kapatid. Sobrang blessed kami. Amen. At talagang hindi kami nakakakain ng ganung pagkain sa Manila. Yung mga halaan, ang mamahal dun sa Manila kasi. Kaya hindi kami nakakakain. Praise God. At natutuwa ako, mga kapatid, na first time kong nakalating dito sa lugar nyo, yung third anniversary na pala, Pastor. Kala ko first pa lang, 3 taon na pala, mga kapatid, at nakikigala kami. Amen. Hindi nakikilungkot tayo ngayon. Sabi ni Brad Joey. Lonely anniversary. Lonely anniversary sa inyo. Nakikigalak mo kami, mga kapatid. Anniversary natin to, mga kapatid. Yes. Tayo ay bahagi ng Panginoon, mga kapatid. At ang tao, kumbaga parang ang tao ngayon, mga kapatid, lagi nakatingin sa tinatawag na supernatural. Tama. Parang gusto nila kailangan kapag nag-manifest ang Diyos sa'yo, bawas. Kasi ang lagi nilang tinitignan, yung tinatawag na supernatural. Kailangan si Brad Joey, motor ng bigote na mahaba. Bumaba yung buhok. At mag-ano ng mga miracles. Ganun lang gusto nilang makitang Kristo kay Joel, kay Brad Joel. Wala ganyan lang kakwit si Brad Joel eh. Pero yung mukha niyan ay ginamit ng Diyos na tahanan. Tahanan ng Diyos, mga kapatid. At ang tao laging nakatingin sa ganun, hindi nila alam na mayroong lambong, mga kapatid. May lambong ang Diyos ngayon. Ngunit ang Diyos ay nagkakaroon ng tinatawag na Inmorpha. Inmorpha means changing His form, changing His mask. Well, the same God pa rin yun. Yes. At kagaya halimbawa yung ibig sabihin ng changing His mask, halimbawa si Brad Joey, nagmaskara lang Coco Martin. Pero, ba't natawa si Pastor Henry? Halimbawa, nagmaskara siya lang Coco Martin. Siya pa din yun, si Brad Joey pa din. Pero siya pa rin yun. Nagmukha lang siyang Coco Martin. Pero siya pa rin yun, si Brad Joey pa rin. Ganun yung changing His mask. Pero siya pa rin. Yes.
Pangarap ni Brad Joy, ba yung gawa si Coco Martin? Para din ko yung kuko. Praise God that, example lang yun mga kapatid. In Morpha, changing is must, changing is form, pero same God pa rin mga kapatid. At sabi ng, gusto ko magbasa ng message ng prophet mga kapatid. Sabi niya dito, praise God, ang lahat po ba ay masaya mga kapatid? Talagang masaya talaga tayo kasi sana ba yun? Kasi yung mensahe na tinanggap natin, tayo talaga yun. Yes. Man. Praise God. Thank you, Lord. Na-cancel ko. Teka lang mga kapatid na cancel ko. Tada. Sabi niya dito mga kapatid, now, if Moses, with the natural law, had to veil his face, now how much more will the spiritual be glorious and veiled to unbeliever? It's made manifest to him. Moses was an oddball. How much more will they call you, who has broken through the veil, has went into the pillar of fire, has come out with the blessing, and now you are veiled. Ito. Right. The people can see it. Mga kapatid, ang tao, yun nga kanina pinag-uusapan natin, na tayo ay isang lambong, mga kapatid. At sabi ng prophet, they can understand it. If the natural be glorious, how much more how much more will the supernatural? Much more this which has no end to it will be glorious. But still, it's veiled. It's veiled not to the believers. Amen. Kaya mga kapatid, itong lambong na ito, itong badger skin na to, ito lagi ang tinitignan ng unbelievers. Tama. Pero yung believers, sabi ng prophet, ito ay hindi sa kanya lambong mga kapatid. Sapagkat noon sa panahon ng lumang tipan, ang Diyos, mga kapatid, pag nakita mo, patay ka. Patay ka pag nakita mo ang Diyos. Pero ngayon, pag hindi mo nakita ang Diyos, patay ka din. Sabi ni Pastor Arnel. Totoo mo mga kapatid? Sa panahon ng lumang tipan, pag nakita mo ang Diyos, patay ka. Doon nga pa lang kayo hinawakan mo lang yung tinatawag na kaban. Yung kaban. Namatay, di ba? Nahawakan mo lang yung makita mo pa kaya ang Diyos? Pero ngayon, kapag hindi mo nakita ang Diyos, patay ka naman. Kasi ang Diyos, mga kapatid, ay nasa mananampalataya ngayon. Pero hindi pa rin nila makita. Bakit may lambong, mga kapatid? At pag hindi nila nakita, ano sila? Patay sila. Hindi tayo nagsabi nun. Mismong message of bride. Kaya napakaswerte ng bride. Ng totoong bride, Marami kasing nagpapanggap ngayon na bride, Kaso nga lang, kawayan. Kapag umangin dito, hindi ko alam sabihin sa Bisaya, Naglapay-lapay ba yun? Hapay dito. Hapay din siya. Pag dito naman, hapay din. Dalawa na tuloy. Sanok manok. Ay, sorry. Sorry. Wala naman tayo live ngayon, no? Wala. Kaso naka-record. Naka-record lang. Sanok manok, meron. Sanok manok at saka, ano ba yung isa? Wala nang rapture. Sabi nga ni Brad Joey, kung wala nang rapture at tapos na ang millennium, ayoko ng mukha ko na to. Sabi ko, Brad, kaya mo pagka nag-rapture, six ano ka lang, tagdan, 6 packs, pero yung mukha mo, yun pa rin. Walang naman. Ayaw niya pa rin tanggapin. Ay, hindi. Kailangan mabago itong itsura ko. Kaya mga kapatid, yung totoo yun, reality. Kung ito millennium na, di ba? Ako, ayoko ng katawan ko na to, ang daming sakit nito. Meron akong 6-7 sa kidney. Pero praise God, mga kapatid, tinan nyo, buhay na buhay pa rin ako. Sa biyaya ng Panginoon. At yung sakit na yan, mga kapatid, ano lang yan istorbo lang ng kaaway sa atin yan Gusto niyang guluhin yung mind natin, mga kapatid.
Pero hindi yun mangyayari, mga kapatid. Bakit? Alam natin ang ating posisyon. Amen? At ang sabi ng prophet dito, mga kapatid, tuloy natin. But still, it's veiled not to the believer, but to unbeliever. Grabe mga kapatid, unbeliever pala yung mga yun. Once na hindi nila nakita ang Diyos sa panahon, unbeliever yan. Paano mo paniniwalaan nyo yan? Unbeliever pala. Di ba? Maniniwala ka ba sa unbeliever? Siyempre hindi. Anong dala niyan? Kapahamakan. Kaya lahat ng mga dala nilang pet doctrines, wag na. Sa kanila na lang. Gawin na lang pet doctrines yan lahat. Wala tayong pake. Bakit? Nabuksan tayo sa mensahe. Bakit? Tayo kasi yun eh. Amen. Kaya kanina mga kapatid, kanina pa nag-break, ang ganda ng message mga kapatid. Sabi dito, but still veiled, it's veiled not to the believers, but to unbelievers. He cannot see it. God always veils Himself from the unbelievers. Tradition, hide it. Mga kapatid, grabe yung tradisyon na yan. Kasi ang pananambahan ngayon, parang tradisyon na lang sa iba. Kailangan ang pastor, ganito, kulang na lang yung ikaw na magpaligo eh. Di ba mga kapatid, pagka may dumalaw na pastor, dads, akit ka ng buko. Ganun dati. Talaga pag pastor, pag yung tumayo dito, ang tingin na kailangan nila, prinsipe. Ganun dati mga kapatid. Kasi nasaksihan namin kasi matagal na rin kami sumasama sa mga gawain. Yung pala mga kapatid, iisang katayo. We are baptized into one body. Kaya paano mo sasabihin na yung tinanggap ni sister, tinanggap ko ay magkaiba? Walang mataas dito, walang mas mababa. Mga kapatid, pantay-pantay pala talaga tayo mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon na, di ba mga kapatid? Inalis tayo sa mga ganong grupo. Kaya lang iba, bumabalik pa rin sa ganong grupo. Ewan ko pa bakit kaya, no? Dahil siguro sa... Kawayan kasi. Kawayan na, may dalang ganon, no? At saka walang binhi. Sabi ng prophet, advance, there's nothing to be quicken. Kaya nga binalik ni Brad Eric kanina, yung woman at the well, ang bilis ng transition, bakit may binhi eh? Diba no? Kahit na sobrang galing ka sa putikan, madumi kang tao, kung meron kang binhi, pag narinig mo talaga yung mensahe sa iyo, kapanahunan mga kapatid, merong pagbabagong magaganap sa iyo. Napakabuti ng Panginoon mga kapatid. At sabi niya dito, tinan nyo laktawan ko na kasi may gawain pa pala, no? Mga youth. Laktawan ko na. Sabi niya dito, praise God. Habaan ko na yung laktaw ko. Bukas na lang. Bukas ko na tutuloy ito. Habaan ko na yung laktaw ko. Now, the word seed. Now, the word is a seed. And it cannot bring forth until the sun strikes it. Amen. Mapatid, ang tanong mapatid, kapag ang mangga ba nalaglag sa lupa, tutubo ba yun ang santol? No. Ano ba yung mangga nalaglag sa lupa? Tumubo. Namunga ng sili. May ganun ba? Sister, umuo si sister. Baka may ganun. Iba yun Wala naman. Kapag yung santol nalaglag, mamumunga ba yun ng alateris? No. Ay, wala may alateris ba dito? Wala. Hindi siguro na alam yun. Basta no. Kapag ang santol nalaglag sa lupa, tutubo ba yun ng kalabasa? No. Malabo yun sis, di ba no? Kasi yung kalabasa, kasi meron bang sabi, alam niyo kung ako lang naging Diyos? Yung bunga ng, yung maliliit, sana yung gagawin kong bunga kagaya ng kalabasa. Naglalakad siya. Nalaglagan siya ng bunga ko. Ay, alam pala ng Diyos. Kasi kung malaki yun, ang laki ng bunga ko. Kaya mga kapatid, ang Diyos, mga kapatid, alam niya lahat ng bagay. Kapag sabi dito now the word is a seed, and it cannot bring forth until the sun strikes. The sun has got to be upon the seed. And ang tanong mga kapatid, kapag ang santol na punta sa lupa, at ito'y tumubo, anong bunga niyan? Santol. Kapag ang mangga nalaglag sa lupa, anong bunga niyan? Kapag ang binhi ng Diyos nahulog sa lupa, anong bunga niyan? Diyos. Kayo sumagot mga kapatid. Tama. Hayop ba? No. Hindi. Diyos. Diyos din. Mga kapatid, sabi dito, now, and that's only way you take the word of God in your heart and walk into the Shekinah glory. When you do it, brings you shewbread, mana.
that's only given for separated people. Right. Kaya mga kapatid, talagang pag-iilagan tayo ng tao, mga kapatid. Separated people tayo eh. Mga kapatid, iilagan ka talaga. Si Christ ba, mga kapatid, nung siya na pumunta sa lupa, yung breaking ni Brother Eric nung nakaraan, 2 bagay lang pala kung bakit siya pinako sa krus. Di ba, mga kapatid? You making yourself God. Same spirit din yung nagpo-persecute. Ngayon din nagsasabi na, God in man-remembered body. Same spirit din, pinipersecute din nila. Narinig pa nga namin dati, mga yan, Beelzebub na eh. Sino ba nagsabi nun sa panahon ni Christ? Mga Sadduceo at mga Pariseo. Kaya mga same spirit, kung anong spirit ang tinanggap natin, sabi ni Joel, sa huling araw, ibubuhos ko ang aking spirit. Yes! Sa bawat kanyang nobya, mga kapatid. Same spirit din ang nananalitay ngayon, mga kapatid, na nagpo-persecute sa bawat mananampalataya. Same spirit. Dalawang espiritu talaga. Mga kapatid, pasalamat tayo bakit yung spirit na tinanggap natin ay mula sa Diyos. Amen. At hindi sa kadyablo. Di ba, no? Dalawa lang talaga eh. Dalawa lang. Yung hindi ka dinatna ng espiritu ng Diyos, anong espiritu meron ka? Sila lang sumagot, huwag tayo. Pero alam natin kung anong espiritu yun, dalawa lang eh. Kung hindi sa Diyos, ito ay sa dyablo sila. Yes. Kapatid, wala akong tinutukoy na pangalan, pero alam natin sa dyablo sila. Sila talaga eh, no? O sila, wala naman akong tinutukoy na pangalan eh. Pero doon na yun. Basta sila yun. Alam ko, i-upload tong ano eh. Kahit walang data ngayon, pagdating dun sa may data, i-upload na yun. Walaan na lang nila kung sino yun. Pag may nagalit, ayun na yun. Hindi nagalit. Pag may nag-chat sa akin, Brad, ikaw mo yung sumama eh. Umamin sa sarili mo. Praise God, tuloy natin. Tuloy natin mga kapatid. Sabi niya dito, God in your hearts, and walk into the Shekinah glory. And when you do it, it brings you bread. Manna, that's only given for a separated people. Amen. Grabe, praise God. The only thing that can eat, that's permitted to eat. Si David kinain to eh. Tama. Kapatid, sabi niya dito, it just the people who are permitted. And I know it's Paul said here, changing from glory to glory. Amen. Kapatid, you see, finally, it comes. It will back to original glory. Yes. Grabe mga kapatid, pinanumbalik tayo sa original nating kondisyon mga kapatid. Hindi natin ito naunawaan noon mga kapatid. Bakit? Sapagkat ito ang time na maunawaan natin kung anong kondisyon tayo meron. Amen. Kaya nga sabi ng scripture ng prophet, if the bride only knows, ang bride nakaposisyon na yan. Kaya nandito tayo para nagpe-fellowship para maintindihan natin kung anong posisyon meron tayo. Amen. Kaya pag nalaman natin ang ating posisyon, ito pala ang posisyon ko, hindi janitor. Kasi iba, yung mga ibang Brad, ang posisyon mo sa church, janitor. Hindi mga kapatid. Ang posisyon mo sa church, ikaw ay salita ng Diyos. Amen. Mga kapatid, kapag nalaman ng bride ang kanyang posisyon, then one day, the rapture will go. Praise God, shalom mga kapatid. Amen. Next. MC. Bukas na. Pastor Victor. Praise the Lord. Diyos ang tatong katawa din eh.
Praise the Lord. Hallelujah. Ba't makatay? Sa makatawa ta? Praise God. Pastor, bunggaban na muna. Amen. Praise the Lord. Amen. So, seryoso tayo mga kapatid. So, malipayan ba ta? Mayroon ba tayong kagalakan? Amen. Natin mga kaigsunan. Malipayan na ta mga kaigsunan tungod kay nakinig natin mga kaigsunan nga nakaposisyon na tayo. Amen. Tama nga masarap ang ating pagpilusip tungod kay nakaposisyon na tayo. Amen. Hallelujah. So, sakto naman mga kaigsunan. So, halo-halo na niya. Tagalog, Cebuano. Sakto naman. No? Tama, diba? Ang Diyos sa unang panahon, kapag makita sa tao, mamatay ang tao, diba? Moses, no? Diba? Ikaw na lang makiksulti sa amo, kaya kami naman mamatay kung ang Diyos makiksulti. Mamatay, tawa. Pero karon, pag di mo makita ang Diyos, patay po. Mga matay ron yung trabaho. Nalagyan eh, patay. Patay din eh. Hindi lang ka ang interior ang matay. Patay. Salamat. Pastor Andres. Sa gawain na ito mga kaigsunan. Amen. Sa mga kapatid, mga kaigsunan, mga ministro. Hallelujah. Sa mga kaigsunan. So, dili kapugngan mga kaigsunan itong kasing-kasing na modalo yung ang kalipay. Amen. So, ayaw mo kamaraka. Kayo mag-alala mga kapatid, walang korupyo dito. Kasi yung kapitan nasayang na. Yung chief ng tanod. Kasi alam na nila yun. Gawain nito. Walang tulugan. Kasi naman ko baka kayo hindi makatulog yung nga ni ang bata para makatulog, kantahan mo yan. Pwede. Diba bata? Kapag magpagkatulog ka, kantahan mo yan. Sila pa, magkatulog sila. Atin yan, kantahan natin. Hallelujah. Amen. So mayroon pa tayo bukas. Yes. Pero ngayon mayroon pa tayo mga young people. Amen. So tayo mga matanda na. Magkapilang tayo na. Mga senior. Kasi naman may bukas pa tayo. Mayroon pa tayong darating dito. Mga amen. Hallelujah. So bisag Tagalog mga kaigsunan, so nakahibaw ko nga ang mga kaigsunan nato diri nakasabot. Amen. Nakita na ako mga kaigsunan bisag Tagalog pero sila nakasabot, nakaintindi. Amen. Bumugay kapag matapos na ito natin gawin, mayroon silang kagalakan. Amen. Sa talipay, mayroon silang mga testimony. Amen. Amen. Hallelujah. Tungkol sa word of God mga kaigsunan na nasa ating puso. Amen. So, ano, undang na ba tayo? Kasi naman, banggit ni Pastor mo, ni Pastor mo ba ito? Ni Pastor, ni Brother Eric, kami nakapunta sa Manila. Kasi naman, totoo naman, nakapunta ko sa galing sa Bisaya. Bisaya pa rin. Kayo naman nga ni Tagalog, pagpunta dito Tagalog. Isatay. Isatay. Kung quality tayo. Bantay-bantay.
kayo naman dumating dito. Hindi naman kayo mag-Bisaya. It's a time. Kasi ako pumunta doon, nag-Bisaya. Galing sa Bisaya. Bisnak. Bisayang nako. Yung interpreter ko. Yung interpreter, oh. Grabe kalipay, sobrahin mga kaiksura. Amen. Hallelujah. So, tumayo tayo mga kapatid. Thank you, Lord. Amen. So, nasana natin mga ang gitarista natin. So, magamit din sa mga igsoon. Hallelujah. O sa tamang ampo. Hallelujah. So, atong kantahan mga kaigsunan. So, mayroon pa tayo bukas. Pumansa pamahaw. Mag-umpisa tayo. Ito sa Urto. Pag-Urto, mani-Urto. Tapos mayroon pa tayo pang tanghilian. Hapunan. Yes. So, sa Urto, mayroon tayo kung ano, mayroon mag-question. Mayroon tayo question answer. Kung mayroon mag-question. Kung walang sagot kung walang anong tanong. Walang tanong, walang sagot. Hallelujah. So, praise God. So, nalahigan ng Diyos, mga son. Amen. So, siguro kung mga tuog mo, dito mo katuog. Maghuna-huna mo. So, atong awiton mga kitsunan ang itataas kita. Amen. Habang may hininga. Habang may hininga sa'yo ako ay sasama. Habang mayroong lakas, purihin kita. Panginoong Isus, minamahal kita. Tunay na Diyos, sa hiling ko'y
Pastor Artin, siya mag-ampo mga kaigsunan ko sa Ginoo. Hallelujah. Salamat Lord Jesus Christ sa mga nagalakan Lord. Hallelujah sa mga pulong ni mo Ginoo. Nga nadayag Lord, ang bride Lord, pinagi sa mo mga magbubuhat Ginoo. Hallelujah. Salamat kay Ginoo nga ikaw Diyos nagpadala mga anghel Lord ang paghibalo ang kamatuoran Ginoo nga na pahayag Lord ang imong mga pulong diha sa bride Ginoo. Salamat amahanin tagna mag-break kami Lord. Salamat sa mga linaw nga among nabati Lord ang imong mga pulong. Salamat Lord. Kining tanan akong pasalamatan Lord usa ta uban pang mga bulhaton Ginoo nga mosunod niini nato ko Dios ikaw magauban sa kanunay ka namong tanan ginang pasalamatan ginampo Lord sa ngalan mo Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord. So, alam ato pagpanlamano atong awito ng lamano sa kalipay. Lamano